Pinipigilan ni Monet ang Straw Hat at ang mga bata na tumakas mula sa gusali, kaya gumamit pa ito ng snowstorm patungo sa kanila. Pinag-utos ni Robin na maghanap sila Brooke at Usopp ng Sea Prism Stone dahil utos daw ito ng kanilang captain. Samantala magkaharap naman sila Virgo at Smoker. At matapang pa rin si Law kaya pinisil muli nito ang puso ng Warlord. Nagsimulang maglaban ng dalawang Vice Admiral gamit ang mga sandata nila, nang mag-teleport si Virgo at tinira ng sumpit si Smoker. Pero nakapunta ito sa likod subalit nakailag naman ng G5 Commander. Ngunit kalaunan ay tinamaan niya rin ito sa pagmumukha kaya talsik si Virgo. Saka sinabi ni Smoker na hindi niya nakinikilala si Virgo bilang kanyang commander. Nagtataka sila Sanji pati na rin ng G5 soldiers kung bakit nasusunog doon. At dahil lahat sila ay may crush kay Tashigi ay nakasundo ni Sanji ang mga sundalo. Pero nababading din pala ang mga ito sa coke kaya nainis sa kanila ang binata. Nang biglang sumabog ang isang tangke kaya nagsimulang makapasok ang poison gas sa gusali kaya nagmamadali silang makatakas doon. Subalit nakikita pala sila ni Caesar kaya nagplano ito na buksan lang ang lagusan patungo sa Building R upang maipon ang mga kalaban niya doon. Samantala si Luffy ay nahulog sa basurahan, at ang masama ay nagugutom pa siya, kaya naman naghanap siya doon ng makakain. Ngunit isang nilalang ang nagmamasid sa kanya na muntik pa nitong madaganan ng tinapon niyang basura kaya nagalit ang nilalang. Sa control room naman ay ipinatawag ni Caesar ang lahat ng mga tauhan. Nais ng mga ito na lumaban para sa kanilang master, pero sinabi ni Caesar na ayaw na nang mabawasan ng mga mahal niyang alagad kaya naiyak ang mga uto-uto. Saka pinaliwanag ng scientist ang kanyang plano na matrap ang lahat ng mga kalaban nila sa iisang gusali. Pag nagawa na nila ito ay papapasukin naman daw niya doon ang poison gas upang maubos ang mga kalaban. Pagkatapos ay ipapakita niya sa world government ang video kung gaano mapanganib ang nilikha niyang chemical weapon. Natakot ang mga bata niya nang malaman na ang master pala nila ang lumikha ng poison gas dahil ganito din daw ang puminsala sa kanila noon. Ngunit para makuha muli ang loob ng mga tauhan ay nagsinungaling na naman ang scientist na ginawa niya lang ito para ipamukha sa government na siya dapat ang #1 scientist at hindi si Vegapunk na puminsala sa Punk Hazard. Dahil dito ay nautunan naman ang mga bata niya sa mga pekeng luhan ng master. Subalit sa flashback ay si Caesar din pala ang lumikha ng poison gas at hindi si Vegapunk. Kaya naman inaresto siya ng Navy. Subalit pumalag ito at pinindot ang self-destruct button kaya sumabog ang ginawa niyang poison gas. Kaya sa kasalukuyan ay iniisip ito ni Caesar dahil uto-uto daw ang mga tauhan niya. Sa katuluyan ng sinarado ang ibang gate upang masunod ang plano ng master. Nagpakilala ang batang dragon kay Luffy na siya daw si Momonosuke. Subalit dahil nagugutom ay naglalaway sa kanya ang ating bida. Pero maging si Momonosuke ay nanghina dahil nagugutom na rin dahil hindi pa pala ito kumakain sa loob ng 10 araw. Kaya naalala ng bata noong binibigyan siya ng pagkain ng mga kasama pero ayaw niya dahil hindi daw nagugutom ang isang samurai. Pagdating sa biscuit room kasama ng mga bata ay hindi pa rin kumakain si Momonosuke. At isang araw ay nabalitaan ng mga bantay na nakatakas ito kaya nagsimula silang maghanap sa kanya. Nagtago siya hanggang sa makarating sa isang control room kung nasaan ang isang prutas. Dahil sa gutom ay kinuha ang prutas at kinain ito. Ngunit nakita siya ng isang batang babae. Kaya nag-usap ang dalawa at naging magkaibigan. Kalaunan ay dumating ang mga bantay kaya umalis na ang batang babae. Nang maramdaman ni Momonosuke na merong nangyayari sa kanyang katawan, nagsimulang mag-transform ang bata habang nakikita ng mga bantay at ng batang babae. Dahil dito ay nakatakas siya mula sa mga bantay. Saka napansin ng dalawang bantay na kinain ng bata ang devil fruit na ginawa ni Vegapunk. Samantala ang bata naman ay nakita ang sarili sa salamin kaya natakot. Sa kasalukuyan ay nalaman na ni Luffy na kumain din pala ng devil fruit ang bata pero hindi pa nito alam kung paano makabalik sa anyong tao. Naalala din ni Momonosuke nung nalaman niya ang katotohanan na ginagawa lang pala silang test subject ni Caesar. Kaya naman ngayon ay nais niya na rin daw na iligtas ang iba pang mga bata. Galit na galit si Luffy nang malaman ang katotohanan kaya niyaya nito ang bata na tumakas mula sa basurahan. Pero wala na talagang lakas si Momonosuke dahil sa gutom. Subalit bigla itong natakot nang maalala ang boses ni Doflamingo kaya nagawa nitong makalikha ng mga ulap kaya ginamit nila ito para makaalis sa basurahan. Samantala tumatakbo si Lucky naman para hanapin ang kanyang anak na si Momonosuke. Si Brook ay tumatagos sa mga pader upang tulungang hanapin ang anak ni Kinemon. Sila Virgo at Smoker naman ay naglalaban pa rin. Nang mainis si Smoker ay pinaulanan niya ng mga suntok ang commander saka nagpunta siya sa likod kaya tagumpay itong tinamaan. Si Sanji ay inaalalayan ng mga sundalo upang makatakas sa poison gas. Kaya pinagsisipan niya na ang mga ito para makaligtas sila. Samantala ang mga bata ay hinahabol si Mocha upang makakain ng candy na hawak nito. Tutulong sana si Robin ngunit tinusok naman siya ni Monet ng malaking ice pick. Saka muli itong umatake ngunit niligtas sila ni Zoro. Tapos naglaban ng napakabilis ang dalawa gamit ang mga sandata nila. Ngunit nakita nilang hindi pa rin tumitigil ang mga bata sa paghabol sa mga candy na dala ni Mocha.
Kaya habang kinakalaban ni Zoro si Monet ay sumunod sila Nami para tulungan si Mocha. Ngunit biglang naglaho ang kalaban ni Zoro. Kaya sumugod si Zoro patungo kila Nami at Chopper dahil nandoon na pala si Monet na balak patayin ang dalawa, saka sila nagpatuloy sa labanan. Saka ginamit ni Nami ang heat ball sa pakpak ng kalaban dahil pangontra ito sa snow kaya nakatakas na sila Nami, pero agad din namang gumaling ang pinsala ni Monet. At nagtago na naman ito kaya nainis na si Zoro. Tapos sa pinto ay gumawa na naman ng harang si Monet para hindi sila makatakas. At nagawa nitong mahuli si Nami at muntik pang makain si Chopper. Mabuti ay ginamit ni Robin ang malaking kamay para mawasak ang snow. Pero dahil Logia type ay muli lang itong nabubuo. Subalit sa isang iglap ay nagawa naman ni Zoro na mahiwa ang makapal na yelo kaya nakatakas ang mga kasama. Kaya nagalit si Monet at inatake ang swordsman ng mga pakpak na naging patalim. Samantala sila Luffy ay patuloy sa pag-akyat dahil sa kakayahan ni Momonosuke. Subalit natigilan ito dahil sa sobrang gutom. Kaya nahulog ulit ang dalawa sa malalim na basurahan. Si Caesar naman ay tahimik lang na nanonood sa secret room habang isinasagawa ang mga plano. At sila Usopp ay nagpasyang maghiwa-hiwalay upang mabilis na makahanap ng Sea Prism Stone. Napansin naman ni Monet na tila puro depensa lang ang ginagawa ni Zoro sa kanya. Kalaunan ay dumating sa silid ang mga sundalo sa pamumuno ni Sanji. Tapos inutusan pa ng Cook ang mga sundalo na asarin si Zoro. Giit ng swordsman na nauna na sila Robin at Nami. Ngunit nang makita ni Sanji si Monet ay nabighani ito pati na ang mga manyak na sundalo sa kagandahan ng babaeng ibon. Subalit dahil din sa babae ay mas lumakas ang snow, saka ito nag-transform na isang snow monster at kinagat ang isang sundalo kaya napinsala ang balikat nito. Binaril nila ito pero walang epekto. Kaya naman isa-isa nitong tinalo ang G5 Navy soldiers. Pero dumating si Tashigi na may hockey kaya tinamaan ang pakpak nito. Saka sinabing nilagyan daw nila ng harang ang pinto para hindi makapasok ang poison gas. At pinag-utos niya sa mga tauhan na hanapin ang mga bata para iligtas. Samantalang si Tashigi ay magpapaiwan para kalabanin si Monet. Ang mga G5 soldiers ay nagsitakbo na para hanapin ang mga bata. Nang itanong nila kung bakit hindi sila pinagtanggol ni Sanji mula kay Monet. Sagot ng Cook na hindi niya kasi kayang saktan ang mga babae. Samantala pinagbantaan ni Zoro si Tashigi kung hindi ito aalis. Pero alam ng Marine Captain na hindi pumapatay si Zoro nang mas mahina sa kanya kaya nakumpirma na rin ni Monet kung bakit puro depensa ang ginagawa ng swordsman. Dito ay naalala ni Tashigi nung natalo siya ni Zoro sa Log Town pero hindi siya nito pinatay. At dahil mapilit ang babae ay pinili ni Zoro na manahimik sa isang sulok. Kagad na sumugod si Monet sa Marine Captain. Ngunit nagawa pa nitong masalag ang pagkagat niya. Sunod ay umikot-ikot ang harpy sa paligid ni Tashigi hanggang sa mapatalsik siya nito. Saka natuwa si Monet dahil hindi tumutulong si Zoro. Kalaunan ay umatake ang harpy ng napakaraming snowball patungo kay Tashigi pero kahit isa ay walang tumama sa Marine Captain. Kaya nagpalabas ito ng avalanche patungo sa babaeng swordsman. Si Usopp ay mabilis na tumatakbo sa poison gas, umakyat siya pero inabot pa rin ito kaya pumasok na lang siya sa isang silid. Subalit sa loob ay merong mga nakakatakot na specimen. Iniwan ni Kinemon si Brook dahil may narinig daw itong mga boses ng bata. At agad niyang tinanong kung kilala nila si Momonosuke na kanyang anak. Pero natakot lang ang mga ito sa samurai. Pero mas natakot sila kay Brook. Ngunit may lumapit na kilala daw si Momonosuke. Hinahabol pa rin ng mga bata ang mga candy. Kaya pinigilan ni Robin ang mga ito gamit ang devil fruit. Saka sila binigyan ni Chopper ng panglaban sa nakaka-addict na candy. Pero hinahabol pa rin si Mocha ng ibang mga bata. Samantala nahuhulog sila Luffy at Momonosuke pero pinilit ng bida na makakapit sa pader upang mailigtas ang kasama. Saka nagsimula siyang umakyat sa pamamagitan ng pagsuntok sa pader. Patuloy pa rin ang mabilis na bakbakan nila Monet at Tashigi. Ngunit nagawa nitong mapatalsik ang espada niya kaya nakagat ang Marine Captain sa balikat. At nagsimula itong magkaroon ng frostbite. Kaya kumapit si Tashigi sa harpy upang hindi nito matanggal ang balikat niya pero mas damiin ang kagat nito. Subalit sa wakas ay tumulong na rin si Zoro sa Marine Captain. At sinabi ng swordsman na kailangan niya nang tapusin si Monet dahil kailangan niya nang umalis doon. Nagsimula sa pagsugod si Zoro ngunit dahil sa sobrang kaba ay hindi makakilos si Monet. Kaya sa isang iglap ay nahiwa siya ng Straw Hat Swordsman. Pero hindi pala gumamit ng hockey si Zoro kaya buhay pa rin ang harpy. Ngunit hindi makontrol ni Monet ang katawan sa sobrang kaba sa nakaharap na swordsman. Kalaunan ay muli itong sumugod kay Zoro pero sa pagkakataong ito ay tinuluyan na siya ni Tashigi. Saka nagtanong ang dalaga kung bakit hindi pa rin pinatay ni Zoro ang harpy. Ngunit sinabi na lang ni Zoro na magaling daw ang ginawa ng Marine Captain kaya nainis ito sa kanya. Nakita ni Caesar sa camera na natalo ang secretary niya pero wala daw siyang pake. At aalis na sana si Zoro ngunit nawala ng malay si Tashigi. Samantala si Luffy ay patuloy ang pag-akyat. Galit na ang mga bata kay Mocha. Subalit nagpalabas si Nami ng mga ulap upang pigilan sila. Samantala si Chopper ay patuloy ang pagbibigay ng mga gamot sa mga bata.
Muling nagpalabas ng mga ulap si Nami pero muntik na siyang masuntok ng isang giant bata. At muntik na rin itong maatake si Mocha ngunit nailigtas siya ni Robin gamit ang malaking kamay. Saka nagpatuloy sa pagtakbo si Mocha sa mga batang nais kunin ng candy. Nagising si Tashigi habang nasa balikat ng swordsman kaya nahihiya ito. Ngunit nang makita na kailangan nilang makatakas dahil sa poison gas ay hindi na siya pumalag. At namangha pa ito nang makita ang legendary sword ni Zoro. Napapagod na si Mocha sa kakatakbo at hindi na rin niya alam kung saan pupunta. Kaya narinig nila Chopper ang kaguluhan dahil kinukuha na ng mga bata ang mga candy mula kay Mocha. Kikilos sana ang dalawang dalaga ngunit sinuntok sila ng isa pang bata. Pero sa tamang pagkakataon ay nahuli pa rin nila ang mga ito. Subalit makukuha na ng iba pang bata ang candy kay Mocha. At para mailigtas ang mga kasama ay siya na mismo ang kumain ng lahat ng mga candy kaya nagulat si Chopper sa ginawa nito. Nagagalit ang iba pang mga bata dahil hindi daw sila binigyan. Napaiyak si Chopper dahil nag-sacrifice si Mocha upang mailigtas ang ibang mga bata. At napaiyak na lang din si Mocha bago nilunok ang mga candy para sa mga kaibigan. Pagkatapos ay nahulog si Mocha sa hagdan dahil sa laso na kinain niya. Nagulat ang mga bata sa nakitang masamang epekto ng candy sa kaibigan nila. Habang si Chopper ay pinipilit puntahan ng kawawang bata upang subukan itong tulungan. Kaya kumilos na rin sila Robin patungo sa batang babae. Saka sinabi ng reindeer sa lahat ng mga bata na niligtas sila ni Mocha kaya kinain nito ang lahat ng mga candy. Kalaunan ay dumating ang G5 soldiers sa pamumuno ni Sanji kaya napigilan nila ang mga bata. Tapos nakakapagtaka na sumusunod ang mga ito sa mga utos ng binata. Kaya ngayon ay madami na silang katulong upang magturok sa mga batang pasaway. Saka kinuha nila si Mocha sa utos ni Chopper upang dalhin sa examination room. Habang dinadala sa silid ay umiiyak si Mocha at sinabing tinupad nito ang pangako na ililigtas niya ang mga kaibigan. Nagkaroon ng pagsabog sa Building C. Subalit si Luffy pala ito na nakaakyat na mula sa malalim na basurahan. Magpapaputok sana sila pero ginamit ni Luffy ang Conqueror's Haki kaya tulog ang mga pangit. Pero hindi niya pinatulog ang isa para maitanong kung nasaan si Caesar kaya nalaman niyang nasa Building R ito. Magkasama sila Zoro at Tashigi ngunit naiinis na ang Marine Captain dahil engot sa direksyon ng pirata. Samantala si Mocha ay nadala na sa isang silid. Ang samurai ay hinahanap pa rin ng kanyang anak. Si Brownbeard ay hindi rin makita ang mga bata niya. May nakitang isang silid si Usopp at ito pala ang secret room ni Caesar kung saan pinapanood nila si Brownbeard sa camera. Hanggang sa makita nito ang R66 na gate. At nakita niya ang transponder snail kaya sinabi niyang si Caesar ang tunay na kalaban nila. Bumaba si Caesar kasama ng mga alagad, kung saan umakto ang mad scientist na parang walang nangyari, kaya nainis ang matanda at sinabing binabawi niya na ang kanyang crew. Kaya naalala ni Caesar ang ginawa niya sa mga alagad ni Brownbeard dahil namatay ang mga ito dahil hindi nakapasok sa loob ng laboratorio. Inatake ni Brownbeard ang master nila, at nagtataka naman ang iba pang mga tauhan kung bakit ito ginagawa ni Brownbeard. Kaya nais niyang sabihin na ginagawa lang silang guinea pig pero na-paralyze siya dahil tinurukan pala ni Caesar kaya bumagsak sa sahig. Tapos pinagtawanan pa ng mga engot. Saka sinabi ni Caesar na sinadya niyang patayin ang crew ni Brownbeard kaya napaiyak na lang ito. Sinabi din nito na siya ang may kagagawa ng pagsabog doon 4 years ago at hindi si Vegapunk. Sa sobrang inis ay pinilit ni Brownbeard na atakihin si Caesar. Saka sinabi nito sa mga Bunnyman na niloko lang sila ng mad scientist pero ayaw maniwala ng mga ito. Dahil dito ay pinagbabaril nila ang walang laban na matanda, tapos papasabugin pa ito ni Caesar ngunit dumating ang malaking kamao ng ating bida kaya muntik nang mapuruhan ang master. Pinag-utos ni Caesar na bumalik ang mga alagad sa secret room. Saka pinabuksan niya ang camera para mapanood daw sila ng mga broker. Naalala ni Momonosuke na si Caesar daw ang mastermind ng pandurukot. Tinanong ni Luffy ang layunin ni Caesar. Sagot nitong pagmamayari ni Doflamingo ang laboratory na ito. At nagsasagawa sila ng mga experiment upang makagawa ng isang man-made Devil Fruit Zone type na napakalakas upang makabuo ng malalakas na army. Meron na rin daw nakipag-alayan sa kanila na isang emperor para mapakinabangan ng imbensyon na ito. Kaya naman wala daw magagawa si Luffy dahil malalaking mga pangalan ng mga backer nila. Pero sinuntok lang siya sa mukha ng ating bida ng napakalakas. Dahil sa suntok ni Luffy ay nasira ang mukha ng mad scientist. Ngunit pinagmamayabang pa nito na ang backer niya daw ay ang pinakamapanganib na warlord. Pero habang lumalapit si Luffy ay kinakabahan na ang itlog niya. At kahit ano pa ang sabihin nito ay walang pake ang bida. Ngunit bigla itong gumamit ng malakas na laser beam kaya inakalang napatay niya si Luffy pero nasa likod pala ito. Kaya dahan-daang lumapit ang bida. Tapos pinaikot ang kamay at sinapok ng napakalakas ang walang laban na master nila. Patuloy ang labanan nila Smoker at Virgo. Saka gumamit ng armament hockey ang dalawang vice admiral sa kanilang mga kamao. Ngunit bumaon ang kamay ni Virgo kaya sinamantala ito ni Smoker subalit nasa lag pa rin ang commander. Tapos naglaban sila ng walang tigil. At sumuntok si Smoker pero nakailag ang kalaban kaya kinuha ang kanyang kamay at siya ang nasuntok sa pagmumukha.
Saka sinabi ni Virgo na mas malakas pa rin ang haki niya kay Smoker. Samantala sila Zoro ay hindi pa rin makaalis sa lugar dahil sobrang engot nito sa direksyon. Tagumpay sila namin na magamot ang mga bata kaya kasama na nilang tumakas ang mga ito. Si Mocha naman ay pilit na pinapasukan ni Chopper para matanggal ang mga candy sa katawan. Naalala ni Kinemon ang sinabi ng isang bata na naging isang dragon daw ang kanyang anak. Naisip niya pang baka si Momonosuke ang dragon na nakalaban nila. Kaya dahil sa pagmamahal sa anak ay hindi na niya alintana ang poison gas. Nag-iisip si Usopp kung ano ang nasa loob ng silid. Nang magbukas ito kusa kaya nakita siya ng napakaraming Bunnyman. Dahil dito ay hindi niya alam ang gagawin. Samantala sa ere na ngayon naglalaban ang dalawa ngunit nasipa si Smoker. Pero muli itong sumugod kaya muling nagsabayan ng mga suntok hanggang sa masipa si Smoker sa ulo. Pero natamaan niya naman ng uppercut ang commander at tinamaan pa ng sunod-sunod na suntok hanggang sa gumamit siya ng malakas na atake pero sinalo lang ito ng mukha ni Virgo dahil gumamit ito ng armament hockey sa mukha. Saka nito binanata ng katawan ni Smoker dahil matindi pala ang agwat ng hockey nila. Giit ni Lo na kung mababawi nito ang puso niya ay magagawa niyang matalo si Virgo. Ngunit pinisil lang nito ang puso niya kaya namilipit sa sakit ang Warlord. Pero bago ito mapatay ni Virgo ay bumangon si Smoker. At muli siyang gumamit ng hockey at pinaligiran ng usok si Virgo pero hindi niya ito matamaan ng suntok. Sa halip ay siya pa ang tinamaan ng mga atake ni Virgo. Ngunit sa kabila nito ay sumugod muli si Smoker kaya napuruhan na siya ng atake ng commander kung saan nawasak pa ang bakal na pader kaya tuluyang natalo ang tinaguriang White Hunter. Pero ang tunay na plano pala ni Smoker ay ang makuha ang puso ni Lo mula kay Virgo. Pero alam daw ni Lo na nakikinig si Joker sa kanila mula sa loob ng jacket ni Virgo. Kaya sinabi ng Death Surgeon na katapusan na ng factory ni Joker sa Punk Hazard. Ngunit dahil sa mga sinabi ni Lo ay nagalit si Virgo kaya gumamit ng armament hockey sa buong katawan. At agad itong sumugod ngunit nagawa pa rin ni Lo na mahiwa ang katawan nito kahit na may armament hockey. At hindi lang si Virgo ang nahiwa kundi ang buong laboratory upang masira ang factory ni Joker. Dahil sa ginawa ni Lo ay nalagay din sa panganib ang lahat dahil nakapasok na rin ang poison gas doon. At sa wakas ay nakarating na rin sila Zoro at Tashigi. Kaya nagselo si Sanji sa nakita. Kahit kalahati ay tumalon si Virgo ngunit kaagad na ginamit ni Lo ang kapangyarihan. Sa silid kung nasaan si Mocha ay kailangan na rin nilang umalis. Kaya binuhat na lang nila ang batang bayani. Samantala nanalo naman si Lo kaya sinabit niya ang mga parte ng katawan ni Virgo sa bakod. Ngunit marami pa itong sinasabi kaya hiniwan niya na rin ang ulo nito. At hinayaan na lang itong mamatay dahil malapit nang sumabog ang gusali. Nagsimulang mahulog ang mga bato sa mga alagad ni Caesar dahil sa ginawa ni Lo. Si Usopp naman ay nakatakas dahil sa mga nahuhulog na bato. Saka pinag-utos ni Caesar sa secret room na buksan ang mga air vents upang tuluyan ng makapasok doon ng poison gas. Dahil wala nang pake si Caesar kahit mamatay ang mga kasama niyang tauhan sa ibaba. At sinabi na rin ni Caesar na mga ginipig lang talaga ang turing niya sa mga ito kaya natigilan ang lahat ng mga Bunnyman. Ngunit dahil sa sinabi ng master ay napaiyak na lang ang mga ito. Pero pinipilit pa rin nilang isipin na nagbibiro lang ang master nila. Kaya naman sinunod pa rin nila ang utos ni Caesar at pinapasok ang poison gas. Pagkatapos ay hinigop ng scientist ang usok upang maging makapangyarihan kaya nagbago ang kanyang anyo. Tapos ipinakita niya ang kakayahan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpatay sa sariling mga tauhan. Kaya sa secret room ay nababaliw na ang mga bata niya. Samantala si Luffy ay tumakbo patungo sa lagusan kaya inisip ni Caesar na natatakot ito sa kanya. Saka pinatay pa ni Caesar ang mga natitirang alagad doon. Dahil dito ay napagtanto ng mga bata niya sa secret room na niloko lang talaga sila nito. Kaya sinamantala ni Usopp na makiusap upang magamit niya ang control room. Samantala si Luffy ay tumakbo lang pala upang magkaroon siya ng buwelo habang sumusugod. Ang mga Bunnyman sa control room ay naisip na katapusan na nila pero pinalakas ni Usopp ang kanilang loob dahil meron pa daw silang Straw Hat Luffy. Samantala ang ating bida ay gumamit ng armament sa kanyang malalaking mga kamay. Pagkatapos ay tumalon upang makabuelo sa kanyang pag-atake pero uunahan daw siya ni Caesar. Kaya naman nagsabayan ng malakas na atake ang dalawa. Ngunit nagagawa ni Caesar na masira ang armament hockey ng kamay ni Luffy. Subalit sa kabila nito ay patuloy pa rin ang malakas na puwersa ni Luffy, kaya sa huli ay natalo nito sa palakasan ng Mad Scientist kaya napatalsik niya ito ng malayo. Ngunit dahil napapanood ng mga underworld broker ang mga nangyari ay nadismaya sila kay Caesar. Sila Chopper ay pilit na inililigtas si Mocha. Mabuti ay sinasabi ni Usopp ang tamang direksyon mula sa secret room upang ligtas na makatakas ang mga kaibigan. Samantala naiiyak na lang ang mga naloko ni Caesar. Mula sa likod ay dumating si Brook dala si Kinemon na naging isa na ring bato.
Si Nami naman ang namumuno sa mga bata, hanggang sa makita nila ang ating bida. At lahat sila ay nagsama-sama sa isang gusali. Sila Lo at Smoker naman ay nagtulong na kunin ang malaking container para gamitin ito upang makaligtas sila sa poison gas. Natuwa ang mga bata nila nang makita na buhay si Smoker. Tinanong ni Lo kay Luffy kung nasaan si Caesar, sagot ng bida na pinatalsik niya ito dahil ayaw niya nang hulihin. Pero giit ni Lo na kailangan nila itong dakpin. Tapos matyaga si Luffy na naghintay sa iba pang mga kasama. Samantala paparating na sa Punk Hazard sila Baby 5 at Buffalo. Ngunit nalulungkot si Baby 5 dahil pinatay na naman daw ni Doffy ang fiancé niya at ito na daw ang ika-8 beses. At pinakitang isa pala itong matandang lalaki dahil kahit sino na lang pala ay pinapatulan ni Baby 5. Dahil people pleaser pala si Baby 5 kaya natutuwa siya kapag kailangan siya ng mga tao. Nakarating na sila sa Punk Hazard kaya nakita ang kalagayan ng isla mula sa itaas. Tumalon si Baby 5 at si Buffalo naman ay ginamit ang kakayahan para matanggal ang poison gas sa harap nila. Nang makita nila ang barko ng kaalyansa kaya maghihintay daw sila kina Caesar at Virgo. Ngunit napansin nilang may tumalsik na malaking bagay sa barko. At pagtingin ay ito pala si Caesar na natalo ng ating bida. Ibinalita nila kagad kay Doffy ang nangyaring ito kay Caesar. Kaya pinag-utos na kunin ng scientist at dalhin sa kanya. Dahil hanggat hawak niya daw si Caesar ay makakagawa ulit siya ng bagong laboratorio. Giit ni Lo na kailangan na nilang umalis. Pero naghihintay pa rin si Luffy sa kanyang mga crew. Sila Buffalo naman ay kukunin na sana si Caesar nang makita nila ang Battle Frankie na kinaya ang poison gas ng mad scientist. Nagkatitigan sila Frankie at ang dalawang tauhan ni Doflamingo. Nang malaman na kalaban ng mga ito ay nilabas ni Frankie ang mga baril at inatake ang dalawa kaya sabog-sabog si Buffalo. Pero hindi pa rin tumigil si Frankie sa pagbaril sa dalawa. Subalit nagawa pa ring makatakas ng mga ito. Saka inihagis ni Buffalo ang kasama patungo sa cyborg. At habang nasa ere ay pinagbabaril din ni Baby 5 ng napakatagal ang Battle Frankie kaya inakala niyang natalo na ito. Samantala sa pamumuno ni Lo ay nagmamadaling pumasok ang mga bata sa loob ng container room. Pero sila Luffy ay naghihintay pa rin sa kanilang mga kaibigan. Nag-aalala si Nami dahil baka may poison gas sa kanilang mapuntahan. Ngunit ang mga bata ay nagpakita ng katapangan na sumugal upang makatakas lang doon. Samantala nakita nila Baby 5 na hindi man lang napinsala ang cyborg sa ginawa niyang pag-atake. Kung saan inilabas nito ang General Shield pero naisip ni Baby 5 na masyado itong maliit. Dahil dito ay inihagis na lang niya ang shield sa dalawa kaya muntik nang tamaan sa ulo ang dalaga. Saka bumalik ang shield sa robot. Si Baby 5 naman ay nag-transform na isang malaking espada. Saka ginamit siya ni Buffalo bilang sword nito. Inihagis muli ni Frankie ang shield ngunit nahiwa lang sa gitna. Saka pagsugod nila Buffalo ay ginamit ni Frankie ang kanyang malaking samurai. Saka pinatalsik niya ang kalaban at muling pinagbabaril ang mga ito. Kaya sa pagkakataong ito ay nag-transform na isang missile girl si Baby 5. Kung saan inihagis siya ni Buffalo patungo kay Frankie. Kaya pinagbabaril ito ng cyborg subalit magaling itong umilag kaya nakarating sa kinaroroonan niya at sumabog ng malakas. Samantala nagising si Caesar ngunit hindi makagalaw. Nang malaman niyang nasa kanya pa pala ang puso ni Vice Admiral Smoker na ibinigay sa kanya ni Lo noong una. Kaya balak niya itong tusukin para mamatay si Smoker. Samantala nagsimula na sa pagsarado ang gate nang makita nila na paparating na ang poison gas. Pero ang mga kasapi ng Straw Hat ay matyagang naghihintay pa rin sa mga kaibigan. Samantala ang iba pang kasapi ng Straw Hat ay tumatakbo mula sa usok at si Usopp ang nagsasabi ng kanilang direksyon mula sa control room. Pero naalala ng sniper na naghahanap nga pala siya ng Sea Prism Stone kaya binigay ito ng mga Bunnyman sa kanya dahil galit na rin ang mga ito kay Caesar. Saka sila nagsimulang tumakas mula doon. Nababahala naman sila Chopper dahil malapit na sa kanila ang poison gas. At malapit nang magsarado ang gate ngunit narinig nila ang boses ni Chopper sa kabila nito kaya natuwa sila nang makita ang mga kaibigan dahil ligtas na nakarating ang mga ito. Kaya lahat ng mga survivor ay nagsimula ng pumasok sa container room. Nakita ni Momonosuke ang kanyang ama na naging bato dahil sa poison gas. Samantala si Monet ay tumawag kay Joker. Ngunit sinabi ni Joker na kailangan na nilang wasakin ang buong isla para mamatay ang lahat ng mga kalaban niya. Samantala sila Luffy ay sakay ng container wagon upang makatakas. Pinag-utos ni Joker na pindutin ni Monet ang self-destruct ng laboratorio. Pero sinabi ng Harpy na ito naman talaga ang nais niyang gawin kaya ngayon ay nandito na siya sa silid kung nasaan ang button. Dahil masaya daw si Monet na paglingkuran ng kanilang big boss. Kaya naghanda siya na pindutin ang self-destruct button. At ipinakita ang ilan ng pinsala na nangyari sa loob ng isla at ang mga survivor. Sa katuluyang pinindot ng Harpy ang button kaya nagkaroon ng napakalakas na pagsabog upang pigilan ang ating mga bida.